Complaining ka na kaya hindi natuloy dahil wala sila, kayo nag-umpisa. Kayo nag-umpisa ng walkout eh. O ito naman Malacanang, kunyari ka pa naman, hindi tatrabaho. Ikaw naman nagpapakulo eh. Yung mga yan, hindi naman gagalaw yan kung wala ka rin nag-signal. Kasi talaga namang ang presidente lang na hindi nakialam na alam ko. Lahat ng presidente before Duterte, pinakialaman niya ang Kongreso at Senado. Si Presidente Duterte, talagang ayaw niya makialam. Pinababayaan niya. Makikialam lang ako, sabi niya, kung merong korupsyon at kung nakasalalay ang buhay ng bansang ito. Pinabayaan niya, di ba? Natatanda mo yung pagpapalit sa Kongreso. Hindi niya alam, pagdating niya, iba na pala speaker. Kasi hindi niya nakikialam eh. Unless na lapitan mo, sir, ayusin mo naman kami, hindi kami nagkakasundo. Kagaya nung tatlo, di ba? Si Velasco, si Martin, saka si Cayetano, lumapit, si Presidente. Ayaw niya makialam eh, pero tulungan niyo naman kayo. Sige, maghahati na lang kayo. Hindi naman nila sinunod eh, no? Ang gugulo ninyo. Ang mga siguro, ang tingin ng justices, ang ebidensya shows na malaki ang probabilidad na baka tumakas si Martin. Kaya sila nag-issue niyan. Yan naman, nasa discretion ng mga justices dahil sa Bigambay. Tingnan natin, ano po kasi yung kaso ni Martin? Gaya na sinabi ko, dalawa lang ibig sabihin yan. Either inilalaglag na siya ng mga kakonspirator niya or palabas lang yan. Nagdemanda pero mahina ang kaso. Para pag nagkaroon ng paglilitis, absuelto. Look who's talking. Bakit ko sinabi yun? Alam po ninyo. Bago tayo pumuna sa uling sa mukha ng iba, bago nyo punayin ang ginagawa ng inyong kapitbahay, tingnan nyo muna ang inyong bakuran kung tama ba ang ginagawa ninyo. Wala kang karapatan na punahin o pulaan, gayong ang iyong teritoryo hindi mo nga magawa ang mga tungkuling nakaatang sa'yo. Kaya ang problema. Kagaya niya, sabi niyo, dapat trabaho tayo. Ikaw ba nagtatrabaho? Trabaho ba yung inaasahan ng taong bayan? Nagliliwaliw ka doon sa Japan na hindi naman kailangan. Pwede mo naman ipadala Secretary of Foreign Affairs mo. Pwede mong dalhin ng cabinet members na pwede ambassador nga pwede lahat yan. Hindi mo ginawa ang yung dapat na gawin sa mga problema ng ating bansa. Yan lang problema sa langis. Alam na natin na mayroong problema dyan bago pa nagkagyera. Kung kayo ba, sufficiente yung supply ninyo. Hindi wala kayong problema. Hindi nyo ginawa. Hindi mo nga ginawa, Mr. President. Kaya sa tingin ko, walang karapatan na kantsawan o pagsabihan, iniguin niyo ang trabaho niyo. Paano kung balik ka rin ka na, ikaw, ginagawa mo ba ang trabaho mo? Hindi po ba? Kaya dapat maging maingat tayo. Unang-una, linawin natin yung kay Escudero. Sangayon sa kanya, wala siyang sinamahan at wala rin din siyang inalisan na grupo. So hindi mo masasabing nasa majority siya. Ang paliwanag niya, masyado nang may impasse dyan. Kaya nagdidesisyon na ako personal na magkatrabaho na. Ang problema ganito. Ang reklamo nitong minority, hindi sila nagtatrabaho. Nung hindi pumasok yung majority, nagkaroon ng stalemate na tinatawag. Walang trabaho. Kaya kailangan palitan para magtrabaho tayo. Ipagpalagay na natin na nagkaroon nga ng palitan, ng legal palitan. Ba't kayo nag-adjourn? Di wala rin pala kayong gagawin.
yan ang problema ho. Yan ang mga inconsistency, yan ang mga contradiction na mahirap itago sa taong bayan na nanonood sa inyo. Sinasabi niyo, walang trabaho. Tapos, nung nagkaroon ng sang-ayon sa inyong bagong liderato, in-adjourn nyo. O ano ba yung, kung totoo yung sinasabi niyo, di dapat nag-discussion kayo doon. Like, di ba, may mga nakapending, like yung mga appointments, like merong mga pending na bills. Ay, bakit di nyo ginawa? Samantalang you have the whole day. Anong oras ba sila nag-adjourn? Oh, alas 6 lang pala. Session, umaabot yun hanggang madaling araw o minsan eh. In other words, they had all the opportunity to do their work kung totoo yung sinasabi nila. Kaya sila nagpapalit kasi nga, 2 araw na hindi nagtatrabaho. Ba't di kayo nagtrabaho? Ba't nyo in-adjourn? Yan ang problema nyo. Punta naman natin yung, ano ba, tama ba ang opinion ng majority? Palagay ko, medyo questionable kasi maliwanagan sa ligang batas na ang quorum sa pagpapalit ng liderato ay kailangan 13. Kasi nakalagay doon, ang majority ng lahat na miyembro, 24 sila. Ang majority nun ay 1/2 plus 1. So dapat 13. O doon lang may problema ka na dahil hindi natupad. Kahit na doon sa kanilang rules, yun din ang sinasabi. Kailangan majority. Ngayon ini-invoke nila yung Cuenco Avellino. Ang problema sa invocation, ang sinasabi doon, kaya sila nagkaroon ng ganong ruling na para sa akin, baka may problema pa kayo pa rin doon. Kasi noong pa yan, 1949 pa yan, yung mga justices noon. Iba ang kaisipan noon sa ngayon. Baka mapalitan. Ba't pagpalagay na natin na yun ngayon ang dapat sundin? Ang sinasabi yung ruling noon, kaya magiging 22 kasi wala yung isa, not physically present and not under the coercive jurisdiction of the Senate as well as of the court. Kasi sa ilalim ng rules, nagtataka nga ako ba't hindi ginamit ito ni Alan Cayetano. Pag may absent, kagaya na nag-walk out, di ba? Hindi ka pina-aresto, dapat pina-aresto niya yung 6 para sumama dun sa kanilang session. Hindi niya ginawa yun. Kaya ang sinasabi ng korte doon, since wala sa Pilipinas at yung isa naman ay nasa ospital at hindi physically present, yun ang kanilang mathematical solution. Since wala yung 22 sa matitira, ang majority would be simple majority nung natira. Alam po ninyo, kung ako tatanungin nyo, maliwanag ang saligang batas eh. Ang sinasabi ng saligang batas, ang quorum mo, 24 ng lahat ng miyembro. Wala naman sinasabi doon. Kung absent ka, iba na ang regla. In other words, we have to follow the tinatawag na statutory construction. If the law or the Constitution does not distinguish, we should not. Wala naman sinabi doon na yung 24, kung wala yung isa o dalawa, mababago yung calculation, yung mathematical na 13. Wala naman yung sinabi doon. Kaya, yung desisyon ng korte, 1949, kung pa yun eh. Ilang taon na ba yun? 7 na dekada? 7 taon na dekada na yun. Diba? 49. So, matagal na yun. Iba ang kaisipan nun. Yung mga kaisipan ngayon. Paano kung ang pag-iisip ng mga majority ng lahat, ng mga justices ngayon, pareho ng aking kaisipan na, teka muna, mas maliwanag naman na ang majority to constitute a quorum for a change of leadership, kailangan 1/2
+1 o 13 kasi nakalagay all members of the Senate. Wala namang kinakwalify doon na kung wala ka rito, iba na. Hindi yun eh. Kaya talagay ko, pag nagtataka ako ba't wala pang nagpapile. Dapat mag-file na kayo para masolusyonan na yan. Pero, uulitin ko yung sinabi ko, para kayo mga bata, itong minority, nagre-reklamo kayo. Dahil hindi pumasok yung majority. Kayo nag-umpisa eh. Nag-walk out kayo, ginantihan kayo ngayon. Kagalit naman kayo. Tapos sabi nyo, hindi na nakapagtrabaho. Well, palitan natin. So, pinalitan nyo. Nagtrabaho ba kayo? Hindi. Ina-join nyo eh. O kaya, mabuti ba itong majority? Ayan, nagtatrabaho sila. May committee hearing sila. So, iyan ang nagiging problema. Kaya tingnan natin kung ano pa mga susunod na kabanata. Para, ayaw ko ba? Tuloy, ang usap-usapan tuloy sa mga pinupunta ko, mga gathering. Ang sarap pag-uumpugin ng mga ulo nitong mga senador nito. Parang aso pusa. Tsaka, ang problema kasi, maraming contradiction. May inconsistency. Sasabihin mo, hindi ka nagtatrabaho. Yung kabila. Nung napalitan mo, hindi ka rin nagtrabaho. Sinidi, kumbaga na-suspende. Wala na. Susunod yun, July 26 na. O, di ba? Di wala rin. Hindi pala totoo yung sinasabi mo. Pangalawa, complaining ka na kaya hindi natuloy dahil wala sila. Kayo nag-umpisa. Kayo nag-umpisa na walkout eh. O, ito naman Malacanang. Kunyari ka pa naman, hindi tatrabaho. Ikaw naman nagpapakulo eh. Yung mga yan, hindi naman gagalaw yan kung wala ka rin nag-signal. Kasi talaga namang ang presidente lang na hindi nakialam na alam ko. Lahat ng presidente before Duterte, pinakialaman niya ang Kongreso at Senado. Si Presidente Duterte, talagang ayaw niya makialam. Pinababayaan niya. Makikialam lang ako, sabi niya, kung merong korupsyon at kung nakasalalay ang buhay ng bansang ito. Pinabayaan niya, di ba? Natatanda mo yung pagpapalit sa Kongreso. Hindi niya alam, pagdating niya, iba na pala speaker. Kasi hindi niya nakikialam eh. Unless na lapitan mo, sir, ayusin mo naman kami, hindi kami nagkakasundo. Kagaya nung tatlo, di ba? Si Velasco, si Martin, saka si Cayetano, lumapit kay Presidente. Ayaw niya makialam eh, pero tulungan niyo naman kayo. Sige, maghahati na lang kayo. Hindi naman nila sinunod eh, no? Ang gugulo ninyo. Kaya tuloy ngayon, ang taong bayan, sinasabi nila, kailangan sa 2028, iba na ang magiging panuntunan natin sa pagboboto ng senador. Sapagkat parang nasasayang ang mga boto natin. At ilan na lamang dyan ang natitino. Mabuti nga, di ba sabi ko, buti si Senador Robin. Minimenos nila, pero yun ang lumalabas na may sentido común. At ang iniisip yung interest ng bayan. Nandyan sino ba? Si Bongo. O ayaw sayang, wala na si Bato. Ay, nako. Ayaw ko ba? Ang mga siguro, ang tingin ng justices, ang ebidensya shows na malaki ang probabilidad na baka tumakas si Martin. Kaya sila nag-issue niyan. Yan naman nasa discretion ng mga justices dahil sa Bigambay. Tingnan natin, ano po kasi yung kaso ni Martin? Gaya na sinabi ko, dalawa lang ibig sabihin yan. Either inilalaglag na siya ng mga kakonspirator niya or palabas lang yan. Nagdemanda, pero mahina ang kaso. Para pag nagkaroon ng paglilitis, absuelto. Ay, magagamit ako. Kita naman, nilano namin inusig namin, pero ebidensya Paano yan? Hindi kami nag-dismiss niya ng korte. Di ba? Ako, kung tanongin mo, yung mga program pass na yan, ang constitutional yan. Yan mga ancestors na yan, talagang yan ang pinagmumula ng korupsyon. Kaya tanggalin na yan. Ako hindi ako magtataka kung
magdideklara yan pagkatapos ng mga debate nila, argumento sa Korte Suprema na magkakaroon ng ruling na unconstitutional yung mga program. Di ba buti? Marami nag-iimbestiga. Tignan natin. Para magpaligsahan sila ng galing. Kasi itutuloy nila yan. Hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema, ano yan? Drama. Drama lahat yan eh. Nako. Kaninang pa. Let us all be amused, if not angry at them. And sabi, pwedeng tumakbo. Pwede naman talagang tumakbo dahil hindi naman disqualified. Ang tanong dyan, kailangan pa ba mag-special election? 2 taon na lang ang natitira. Pwede namang nangyari na yan eh. May tumawag ng special election. But yung distrito pwedeng ibigay sa isang incumbent congressman ng ibang distrito para kung anong mga kailangan doon, magawa ng paraan ng substitute. Kasi gagastos ka na naman. Gastos na naman, tapos na 2 taon na lang ang natitira. Parang pera ng bayan, ginugugol natin. Pangalawa, hindi natin malaman kung ito si Kiko natuto na. Para pag nanalo na naman, most likely mananalo, gagano na naman ulit gagawin niya, expel na naman siya. Kailangan, ako, Kiko, sabi ko nga sa'yo, sayang yung tapang mo, sapang yung prinsipyo mo, na-expel ka dahil, kung baga, whether you accept it or not, or others will accept it or not, you cross certain lines. Hindi ka dapat tumawid doon eh. Kaya nga napuri kita doon sa Cebu kasi nagkaroon ka ng pagbabago ng estilo ng payag mo, ng salita mo. Malumanay at may laman. Alam mo, pag talagang ang estilo mo nakakainis at baka pumasok pa doon sa mga libel laws, pati criminal laws, sayang. Kaya kailangan siguro, wag na, unang-una, dapat wala na muna special election. Gastos lang yan. Pangalawa, pagpatuloy mo na lang muna yung mga payag mong style Cebu na swabe lang, swabe ka na. Para maturuan mo yung isang kasama mo nagsasalitang abogado ro. Panay sigaw, pamura, pakengkoy na hindi mo maintindihan. Itong mga taong ito, ang babata pa, gusto maging senador, hindi pa nga, wala pa kayo sa level na pa pwede. Relax lang kasi kayo. Kailangan ipakita niyo muna na karapat-dapat kayo. Ayan po, maraming salamat Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe. Actually, may mga katanungan Attorney Sal mula sa ating mga kababayan. Ito ay mula kay Agnes Natividad. Hi Attorney Panelo, good day po. Sa inyong point of view, nararapat po ba ang ginawang walkout ng ilang senators batay sa ethics nito? Salamat po and more power. O hindi ba sinabi ko na sa inyo? Discuss na natin mo, hindi kaya araw-araw nakikinig eh. Wala siya Sinabi ko na, yung walkout na yan, mali yan. Kasi, unang-una, yung reason nyo for walkout is dahil dinidiscuss yung motion sa online voting. Wala namang masama doon. Kasi pabor sa inyong lahat yun eh. Pabor sa inyong lahat. Pangalawa, nasa rules niyo na pwedeng maglatag ng motion to amend the rules. So, kaya mali yun. Kaya tingnan mo, yung kamalian nyo, ito namang majority, sinakyan naman yung mali nyo. Gumawa rin ng mali. Kaya kakagulo kayo. Yan ang problema. Ayan na. Well, kaugnay dyan, Attorney Sal, may komento si Sherwin Laude. Good morning, Attorney Sal, watching from Antique Province. Walk out pa more. Minority takes the dose of its medicine. Yan.
Ito pa, from Mel, hindi naman si COMELEC Chair ang magde-decide kung matutuloy ang eleksyon o hindi sa halalan 2028. At meron pa siyang follow-up, Attorney Sal. Binigyan nyo kasi ng idea ang majority on how to deal if ayaw ang isang issue. To walk out instead pagdebatihan. Kaya ayan, ginawa rin nila sa inyo sa minority. Amanos lang. Yan. Ito pa po, Attorney Sal. From Marvic Tuazon, paanong maayos ang eleksyon kung nandyan pa rin daw si COMELEC Chair George Garcia, dadayain niya lang yan pag may pambayad ni Matan. Ikaw naman, sabi ko sa inyo, alam mo, mahirap yung nag-aakusa tayo ng walang preba. Huwag tayo mag-aakusa. Pandinimanda yan, may ginawang kalokohan, at nakundi ko, that's the time. Ayan. Palaging ang presumption of innocence, ibigay natin sa lahat ng opisyalis. Tama. Ito naman from Criselda de la Cruz, attorney, parang ang aga pa para maghanda pa ulit sa pandaraya. Yan. God save the Philippines. Yan. Isa ka pa. Ayan, Attorney Sal. At syempre, hindi natin kakalimutan, Attorney Sal, itong mga avid viewers natin na nanonood saan mang panig ng Pilipinas at sa mundo. From Nepdrox, good morning, Attorney Panelo, watching from Oregon, USA. Si Lourdes DXB, good morning po, watching from Dubai. Kels Raquel, good morning, Attorney Panelo, happy Thursday. Si Rosalinda Tandok, si Nancy Salinas, at tanggap tayo na ilang komento, Attorney Sal, dahil nga po kanina yung katanungan mo kay kapartner Sheena, kung meron nagprotesta sa labas ng Meron na ba? Base po to sa comment, Attorney Sal, sabi daw nila, marami na daw nasa labas, nasa White Plains ata po sila ngayon. White Plains? Hindi yun sa Senado. Baka ibang location. Akala ko ba sa Senado? Ibang location ata ang White nagrarally Plains, ngayon. dito lang yan sa may EDSA. Yan. Usually, yung mga dilaw nandun. Doon sila nagpupunta. Ano nangyari sa mga kaliwa? At saka yung mga pabor naman sa grupo nito. Parang wala. Yan ang sinasabi ko. Na ang nangyayari puro salita puro text, puro group chat. Ito na ang pagkakataon nyo. Lalumabas kayo sa kalye, kahit na anong grupo kayo, magkaisa na kayo. Para itong gobyernong ito na pinupulaan, pinoprotestahan, mayanig. Hindi yung mayayanig yan kung palagi tayong wala sa kalye. Maniwala kayo. Ayan. At Attorney Sal, before tayo tuloy magtapos, i-shoutout na lang natin tong mga nagpadala ng kanilang mensahe, si Maria Bon, Honey 0310, Nilo Ahon, si Mel at si Neptrox. At si Josen Sevilla na rin, Attorney. Sana you're in the best of health. Pero teka muna, bago tayo magtapos, bigyan natin ng latest na feedback. Sabihin mo kay Sheena kung ano na ba, may mga tao na ba doon sa papasugin mo ulit. Parang natutuwa yung mga nanonood sa atin na updated palagi sila. Ayan. Sa anuin po natin, Attorney Sal, tingnan po natin sa ating technical. Tingnan natin kung anong nagaganap na ngayon. Ayan. Habang hinihintay natin yung tawag or update from Sheena, Attorney Sal, basahin ko na lang din tong mga ilan pang mensahe. To from Maria Bon, good morning, Attorney Sal, Panelo, and Carlo. What's happening in our country? Watching from Brisbane, Australia. What's happening? It's chaotic. Catastrophically chaotic. Ayan. Naguguluhan na siya, Attorney Sal. At may tanong si Honey, Attorney. Good morning, Attorney. Pwede po bang kasuhan si Senator Gatchalian sa pagdeklara niya na work from home ngayon? Saka bakit po nakikialam si BBM sa Senado? Ayan. Talaga naman, Kika. Ano ba akala mo? Papakialam, meron na At kung yun naman, kung ididimanda ka mo si Senator Witt, gaya na sinabi ko, ang Korte Suprema lang ang pwedeng magsabi kung tama, mali, legal o illegal ang mga ginawa ng dalawang grupo. Ayan. Ayan. At ito pa,
From Mel, ayan, ito yung kanina, Attorney Sal. Marami, Attorney Sal, nasa White Plains, Sinilo Ahon, marami ang nagrally sa labas, pinangunahan ni Ka Eric Celis. At meron pa siyang dagdag. Marami din mga makakaliwa sa labas. Ang Pero sa mga Senado, interesado ko Senado kasi ang panawagan sa Senado eh. Ba't Oo wala nga, sa attorney. Senado? For sure, meron na ding nag-ano dun, Attorney Sal. Hindi, ayun, spekulasyon mo lang yan. Gusto ko Mm. makinig si Sina dahil siya nandun. Oo, yun nga. At eto, may katanungan pa si Josen Sevilla, Attorney Sal. Attorney Sal, tanong ko lang po, pwede po bang ipasundo ni SP Cayetano ang mga in-invite na hindi dumating ngayon sa BRC hearing dahil yun daw iba ay hinarang na para hindi makapunta sa Senate ngayon? Hindi na kailangan kasi yung ilan ba nakapasok. 18 yun. Ha? Kahit dalawa lang nga nakapasok, pwede ituloy-tuloy yun eh. Mungkahi sa mga prominenteng national leaders na may Yes. mga stature na alam po ninyo, hindi lalabas ang tao pag hindi nyo nililid. Kailangan pangunahan ninyo. Nung kami po sa panahon ni Marcos Sr., yung mga malalaking pangalan sa politika, mga senador, mga kongresista, abay, lumabas sa kalye. Araw-araw, binobomba na kami ng tubig. Sige pa rin laban dito. Tuloy-tuloy. Yun ho ang dapat nating gawin. Kaya tinatawagan natin yung mga gustong magpakilala na sila ay karapat-dapat na mamahala ng ating bansa. At disappointed, dismayado, diskontento sa pamamahala. Abay, kayo ang manguna. Kasi ang tao, naghahanap ng leader eh. Dahil po ang mga tumatawag ng pagrarally, mga questionable din. Ang personalidad, maniwala kayo, konti lang ang darating. Pareho ng mga dati. Mm. Sayang.